Magandang araw po. Magandang araw sa inyong lahat. Today is May 11, 2026. May 11, 2026 is Monday. Araw po ng Lunes ngayon. Time check tayo, 2:16 in the afternoon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po nating pag-aaralan ngayon ay ang Ebanghelyo pa rin para sa kasalukuyan, araw ng Lunes, May 11, 2026. Tulad po ng dati, bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just. Let our charity be such as to offend no one and hurt no one's feelings, how generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life. Enlighten us in our ignorance, advise us in our doubts, strengthen us in our weakness, help us in all our needs and embarrassment, protect, protect us in temptations and console us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us, O Holy Spirit, to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come. With your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Louis Marie de Montfort, pray for us. Help of Christians, Mary, help of Christians, pray for us. Mary, Queen of Peace, pray for us. Queen of Apostles, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was at the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo, magsisimula na tayo. Muli, ngayon ay May 11, Monday, 6th week of Easter. Ang ating ebanghelyo for today is taken from the book of St. John, chapter 15, verse 26 to 16 and 4. Simula na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, when the Paraclete comes, the Spirit of truth, who comes from the Father, and whom I myself will send from the Father, he will bear witness on my behalf. You will bear witness as well, for you have been with me from the beginning. I have told you all this to keep your faith from being shaken. Not only will they expel you from the synagogues, a time will come when anyone who puts you to death will claim to be serving God. All this they will do to you because they know neither the Father nor me. But I have told you these things, that when the hour comes, you may remember my telling you to them. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, yan po ang ating ebanghelyo ngayon.
Ang ebanghelyo natin ngayon ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isa sa mangyayari matapos siyang umalis. So, kailangan siyang umalis upang maisugo ang banal na spirito, the Paraclete, the Paraclete. Ang Parakleto o Paraklito ay ang ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad bago nga ng kanyang pag-akyat sa langit, the Lord's Ascension. Sa Ingles, Paraclete na mula sa Griegong salin o version nangangahulugang banal na tagatulong, banal na tagagabay, counselor, at banal na tagapagtanggol, defender. Okay? Banal na tagatulong, banal na tagagabay, counselor, banal na tagapagtanggol, defender, divine helper, divine counselor, divine defender. The Holy Spirit, ang banal na espiritu na isinugo ng Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at yun na nga upang gabayan tayo at palakasin kung paano ginabayan ng banal na espiritu at pinalakas ang unang simbahan. So hindi lang yon, the Holy Spirit also intercedes for us, namamagitan sa atin at sa Diyos. The Holy Spirit also intercedes for us or for us who believe. Sa English, the Holy Spirit as an advocate, in Greek, parakletos nga, means he is again the divine helper, the divine counselor, the divine defender, sent by the Father through Christ to guide us, the early church, and us, to guide us, to strengthen us, and to intercede for us, believers. Etong to intercede, puntahan natin itong to intercede. Sa turo ng ating inang simbahan, to intercede means to pray or to plead on behalf of another person before God. Ibig sabihin, pananalangin na namamagitan tayo sa pangangailangan ng iba at dinadala natin ang pangangailangan ng iba sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Tinatawag na intercessory prayers. Kahit sa Katolikong grupo katulad ng Charismatic Community, may tinatawag na intercessory group. Sila yung in charge dun sa mga intercessory prayers, mga again pananalangin in behalf of ayon sa pangangailangan ng community o ng sino mang humihingi ng pananalangin para sa kanila at kanilang pangangailangan. At dinadala ito sa Diyos. Okay, sa turo ng ating simbahan yun, to intercede, to pray or to plead on behalf of another person before God. So tayo namamagitan sa kanila at ang pamamagitan natin sa kanila ay sa punto na ang kanilang mga intensyon ay dinadala natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. It comes from the Latin intercedere. Intercedere meaning to go in between. To go between or to go in between. So, intercession is an act of spiritual solidarity. Na ibig sabihin, dahil diyan, nakikipag-isa tayo sa simbahan, sa ating community. Nakikipag-isa tayo sa kanila kasama ang kanilang mga pangangailangan. Okay, tinataas natin ang kanilang mga pangangailangan. Dumadating din naman ng mga point na may kinakailangan tayo, and then we ask for the help of the community
please pray for us, or please pray for me. Okay? And so, this is where someone stands in the gap between God and another person. The gap between God and another person. Pwede asking for any intentions, katulad ng asking for mercy. Panginoon, maawa po kayo sa aking kaibigan. Nakamamatay lamang. Siya po'y inyong kaawaan. Or may sakit po ang aking kaibigan. Panginoon, tulungan niyo po siya sa kanyang sakit. Mapagaling siya dito. Or pwede rin blessing. Pagpalain niyo po siya sa kanyang mga ginagawa. Okay, para sa Diyos. Usually, pinagdarasal natin yung ating mga kaibigang relihiyoso. Ako, sinabi ko naman po, totoo at paulit-ulit, may mga kaibigan akong relihiyoso, mga pari, at pinangakuan ko sila na ipagdarasal ko sila. At sila din naman ay nagsabi sa akin na ipagdarasal din naman kita at ang iyong mga mahal sa buhay. Okay? And so, I pray for them and they pray for me. So, sa Katolikong paliwanag, Catholic explanation of intercession, may apat na aspetong dapat tayong tignan, no, i-consider, isipin. Una, ang aspeto tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi siya yung the ultimate intercessor. The ultimate, yung pinakamataas na tagapamagitan. Tinuturo, sinasabi ng banal na kasulatan, na ang Panginoong Hesus ay namuhay nung siya'y nakipamayan sa atin, na siya'y namuhay na laging gumawa ng mga intercessions for us. Makita yan, for His disciples and also for us. Okay, makita yan sa Hebrews chapter 7 verse 25. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay muling pinanunumbalik. Okay, muling pinanunumbalik. Okay? O muling pinapapag-isa, muling pinagdudugtong ang naging gap, ang naging pagitan nating mga tao at ng Diyos. Jesus reconciled humanity with God, and He continually pleads for us before the Father. Sa kanyang mga panalangin, laging nagiging kasama ang kanyang ang intensyon o ang para sa kanyang mga disipulo, para sa kanyang mga alagad. Okay. Nung panahon ng kanyang buhay. Una, again, sa aspeto, tignan natin ang Panginoong Hesukristo. Nasa paliwanag po tayo ng intercession, ha? Intercession. Mga aspetong dapat tinitignan. Punto nung sinasabing intercession or to intercede. So again, ang unang aspeto, ang ating Panginoong Jesus bilang the ultimate intercessor. That Christ always lives to make intercession for us, to His disciples. Okay, for His disciples. Sorry. And then, second aspect is the Holy Spirit. Yun na nga, sa Romans chapter 8, verse 26. Anong sinasabi dyan? That the Spirit intercedes for us with groaning too deep for words, and guiding our prayers when we are weak. Sinasabi, we don't know how to pray. We don't know how to pray. And so therefore, minsan nangyari din, Panginoon, tulungan mo po kaming manalangin. And Jesus taught them the Our Father. Jesus taught us the Our Father. Panginoon, hindi po kami, tulungan niyo po o turuan niyo po kaming manalangin. And Jesus taught them, the disciples, the apostles, how to pray, the Our Father.
Kalawang aspeto, the Holy Spirit. The first aspect is Jesus Christ. The second aspect is the Holy Spirit. A third aspect is the saints. Catholic explanations po ito ng intercession. Muli, nagsasalita ako bilang Katoliko. So, ang mga banal, ang mga santo, naniniwala tayo ng ating simbahan na ang mga santo ay meron silang kakayahan, meron silang kapangyarihan, meron silang kayang gawin to intercede for us. The saints in heaven intercede for the faithful on earth. And so we say, Saint Camillus, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Saint Arnold Johnson, pray for us. Saint Joseph Fernandez, pray for us. Mama Mary, Virgin of the Poor, pray for us. So this is much like friends praying to one another. We ask our friends, Kuya, ate, panalangin mo nga ako, masama pakiramdam ko. It is so much like that. Friends praying for one another. This is why Catholic ask for even the intercession of Mary and the saints. Sa iba wala na yan. Diretso na lang, di na natin kailangan na humingi pa ng dasal. Na ipagdasal tayo ng mga banal, ng mga santo. Hindi na natin kailangang hingi na ipagdasal tayo ng mahal na birhen. Diretso na lang. Sa ating mga Katoliko, pwede rin naman yon, dumiretso. Pero wag din naman nating i-ignore, baliwalain, o bigyang walang halaga ang magagawa ng mga banal, ng mga santo. And more than anything, ang mahal na birhen na siyang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa misa, may tinatawag the prayers of the faithful. Sa misa, kung saan tayo, ang community, ang simbahan, tayo, the community, intercede for the church. And not only for the church, but also for the world and those in need. Para sa simbahan, para sa buong sanlibutan, higit na kailangan at dun sa mga nangangailangan. Okay? Pagkatapos magbigay ng homily, proclamation of faith, and then prayers of the faithful. Okay? So, nandun yon. Another aspect ng misa as part kung saan merong intercessory prayers during the Mass. The community intercedes for the church, the world, and those in need. May biblical foundation ba yan? Biblical po ba yan? Lagi tayong gaganyanin. Biblical ba yan? May biblical foundation ba yan? Meron. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ano nakalagay? I urge that supplications, ang mga paghiling, ang mga pagdarasal, the intercessions, ang mga pagpapamagitan at ang mga pasasalamat ay magawa o gawin para sa lahat sa community na simbahan. Okay. Pagdating naman sa James chapter 5 verse 16, anong sabi? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang pananalangin, ang mga panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at may kapangyarihan at epektibong maaasahan. Again, James 5, chapter 5, verse 16. So, ano ibig sabihin yan? Huwag nating sabihin, dahil dyan, huwag nating sabihin na ang mga banal, hindi sila mga taong matuwid. Maniniwala ba tayo dyan na ang mga santo, they are not righteous persons?
Ang mahal na birin, maniniwala ba tayo na they are not, or I'm sorry, ang mahal na birhen, maniniwala ba tayo na siya ay taong hindi matuwid? Ang siya mga banal, maniwala tayong matuwid, kaya nga tinawag na banal. Okay? Ang santo. At pwede rin naman nating saliksikin mula sa kanilang buhay, the lives of saints. Bakit sila tinuring na santo? What made them righteous? Magagawa naman yan eh. Ang problema, hindi natin gawin. Dahil ayaw nating gawin. Dahil ang paniwala natin, hindi na natin sila kailangan. Hindi na rin natin talaga kailangan ng kanilang mga panalangin. Nakalagay sa James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So, pag yan ang ginawa nating basehan para intindihin na ang panalangin ng mga banal, ang panalangin ng mahal na birin na hinihingi natin sa Kanya, pray for us sinners now and at the hour of our death, walang saysay. Magiging unbiblical na ngayon ang paniwala mong yan. Dahil according to the Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Malinaw, klaro. Kaya we ask for the intercession of the saints and even of the Virgin Mary. Pagdating naman sa John chapter 17, Jesus high priestly prayer ang tinutukoy. Jesus as a model of intercession. Si Jesus mismo nanalangin siya para sa kabutihan at kapakanan ng kanyang mga disipulo at ng mga naniniwala sa kanya. Tignan natin ang praktikal na kaugnayan nito sa ating buhay katoliko. Okay? Again, nagsasalita po ako bilang katoliko at kung kayo'y mapapanood ang video na ito at kayo'y katoliko, this is the practical application to our Catholic life. Okay? Ang mga magulang, kasama na ang mga guro. Siyempre, may anak ka, may anak tayo, papasok sa school. Pagdating sa school, ang mga guro, ang ikalawang magulang, tumatayong ikalawang magulang. Tayo mga magulang, we intercede, we pray for our children. Ang mga guro sa school, ganun din. Dapat lamang naturuan nila namin, ng aming mga estudyante, na kami ay nailagay sa tungkulin upang maging kalawang magulang nila. And so we intercede for their welfare. Okay? So parents and teachers intercede daily for their children. To us teachers, intercede for our students. We ask God, Lord, guide me. Lord, tulungan mo ko, bantayan mo ko, gabayan mo ko, na anumang maituro ko sa kanila ay yun lamang tama. Na wag ko silang mabigyan ng mga turong mali o masama. So, intercession. We parents intercede for our children. Teachers intercede for their students. Okay? We ask God to help us, to guide us tungkol dito. Okay? And then, so parents and teachers, practical application to Catholic life. Pagdating naman sa mga pari at mga obispo na may mataas na katungkulan, they intercede for the plaque sa kawan. They intercede for their plaque, for the plaque.
especially dun sa celebration ng Misa or the Eucharist. Okay. Ang dami doon. Okay. Remember, Lord, your church is spread throughout the world. Remember, Lord, those who have fallen asleep with the hope of rising again. Ang ganda nga nun. Ang ganda nga nung Panginoon, itinataas namin ang aming mga kapatid na naidlip, ganun, naidlip, nakatulog. Hindi sinabing namatay, naidlip, have fallen asleep, di ba? Naidlip, nakatulog, na may pag-asang muling mabubuhay. Yan, intercession. Ordinary Catholics, as we intercede, we pray for those who are sick, sa nangangailangan. Ewan ko sa inyo kung ginagawa niyo yun. Pag nakasalubong o may nakasabay na ambulansya, magkukrus. Lord, sino man po yung sakay nung ambulansya na baka nag-aagaw buhay, Lord, tulungan mo po siya na sana siya ay makaligtas. Okay? Apulit ko rin yan, simbahan. Di ba? Nagdadaan ng simbahan. Ginagawa niyo ba yan? Pag nadaan ng simbahan, magkukrus. Pag nadaan ng sementeryo, magkukrus. Pag nadaan ng ospital, magkukrus. Pag may nakasabay na ambulansya, magkukrus. Bakit magkukrus? Pag may nakasabay na ambulansya, kasi kasama doon yung intercessory prayer. Lord, sino man yung sakay ng ambulansya, sana makaligtas siya sa kung ano man, kung bakit siya nandun sa ambulansya. Pagdating naman sa tapat ng sementeryo, Lord, kaawaan mo po ang kaluluwa ng mga namatay. Pag natapat naman sa simbahan, Lord, kinikilala kita at ang iyong simbahan sa aking buhay, sa itinatag mong simbahan. And so we made the cross. We made the sign of the cross. To us ordinary Catholics, we intercede when we pray for the sick, we pray for the poor, or even for the souls of those who died, fallen asleep, even the souls in the purgatory. In short, to intercede is to love through prayer. Ang mamagitan sa pangangailangan ng iba ay isang anyo o gawa ng pag-ibig. Bakit ba natin sila ipinagdarasal? Ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay. Why do we pray for them? We pray for them because we love them. We pray for them because we value them. So, to intercede is to love through prayer. To carry someone else's needs. Ano ang kanilang pangangailangan? At ang kanilang pangangailangan, anuman iyan, ay idinudulog natin sa Diyos ng may pananampalataya at pagmamalasakit para sa kanila dahil sila ay ating mga kaibigan. Ganon din yung mga taong nawawala, nagwawala, nawawala, nagwawala. Pinapagdasal din natin sila na sana, Panginoon, maliwanagan nawa ang kanyang isip na siya maaari nasa isang madilim na pamumuhay. Nawa, Panginoon, matawag mo siya mula sa dilim at magkaroon siya ng mabuting buhay. Muli siyang makabalik sa iyo. Nung bata pa ako, doon sa lugar namin na kinalakihan ko, may isang matanda. Yung matandang ito, babae siya, si Aling Lourdes. Hindi ko na ma-eksakto kung yun nga ang pangalan. Sobrang tagal na kasi. Pinanganak ako 1972. So, panahon ng aking kabataan,
72, kunyari 6 years old ako, so mga, hindi, 78. And so, 2 plus 6, 1978. Kung 6 years old ako, 1978. 80s, okay? May isang matanda dun sa barangay namin, sa lugar namin. Siya yung laging tinatawag para manguna sa mga pagdarasal. Tawag namin ay padasal. Hanggang ngayon po sa ating simbahang Katoliko, may padasal pa rin. But usually, sa padasal, ang tinatawag ay pari o mga pari na. Paano kung malayo yung lugar nyo, liblib, di naman kayo napupuntahan ng isang pari. Etong si Aling Lourdes, siya yung laging tinatawag para manguna sa pagdarasal. Tawag ay padasal. Minsan sabihin sa akin ng mga magulang ko, nanay ko, tatay ko, "Nak, araw ng kamatayan ng lolo mo ngayon. Tawagin mo si Aling Lourdes, magpapadasal tayo." Okay. Hindi ko na talaga maalala yung saktong pangalan. Sobrang tagal na kasi. 80s. I was born 1972. 6 years from now, senior citizen na ako. Kaya po talaga, minsan may mga lapses na. Mga nakalilimutan. Okay. And etong si Aling Lourdes, marami siyang apo. Okay. Marami siyang apo. May mga anak din siya at may anak din siya na lagi niyang kasama. Nasa tabi niya. Matanda na siya eh. Yung anak niya na yun ang lagi niyang katulong. Lagi niyang kasama kasi laging tumutulong sa kanya. And so yung pamilyang magpapadasal, magluluto ng mga special na pagkain. Mga kakanin katulad ng suman, katulad ng biko. Okay? At mag-aain ng iba pang pagkain. Pwede, dito, soup, macaroni soup, something like that. So, magluluto ng kakainin, yung magpapadasal. Yun yung kakainin ng mga magdadasal o mga nagdasal pagkatapos ng dasal. So, may suman, may biko. Kung ang padasal, tatapat sa hapunan at yung pamilyang magpapadasal may kakayahan at generous enough naman, libre na yung hapunan. Okay? Libre na yung hapunan. Hapunan na ang ihahain. Kaya maraming nagpupuntahan kasi nagkakaroon ng libreng pagkain. Okay? Or may mga nagpupuntahan kasi inimbitahan ng pamilya. Lalo na yung namatay, kaibigan niya o kaibigan mo. Ah, Araw ng kamatayan ng kaibigan mo ngayon, may padasal kami, punta ka sa bahay, ha? Pupunta yon, pupunta yon. So, kasama ni Aling Lourdes, yung marami niyang apo, yung kanyang anak, tapos yung miyembro pa ng pamilya, punong-puno yung bahay. Punong-puno yung bahay, lalo na kung yung bahay maliit lang. So, kasama ni Aling Lourdes sa mga apo niya, may mga sumasama din ng mga kapitbahay sa padasal dahil may libre ngang pagkain. At yung iba, pupunta sasama sa padasal dahil yung taong namatay, mari malapit sa kanila o dati nilang kaibigan. Kaya sasama yon sa padasal. Okay? Ayon sa imbitasyon, ha? Lalo na kung, yun nga, dating malapit na kaibigan. So, libre pagkain at yung mga galante, yung mga may kayang pamilya, yung mga generous na pamilya, bukod sa libreng pagkain, may inaabot pa kay Aling Lourdes. Okay? Kay Aling Lourdes, dun sa matanda. Iyang padasal na iyan ay tingin ko unti-unti nang nawawala sa ating kultura.
sa pagbabago ng panahon. Okay? Unti-unti na siyang nawawala. Pero nauwi ako ng Abra sa pamilya ni Y. At natatapat din, uwi tayo ngayon. Araw ng kamatayan ni tatay ng ganitong araw, uwi tayo. Okay. Uwi naman, pag uwi naman, or halimbawa, araw ng mga patay, yun, may padasal. May padasal din. So, nangyayari pa sa mga probinsya. Pero dito sa mga syudad, sa sentro ng modernisasyon, tingin ko unti-unti na siyang nawawala. Nawawala siya dahil sa maraming dahilan. May iba, hindi na nila itinuturing na tama ang magdasal o ipagdasal ang mga patay na. Totoo yan. Bakit pa ipagdadasal? Patay na yan eh. Okay, sasabihin ka nun, patay na yan, wala nang magagawa. Ano mang dasal mo para sa kanila, patay na sila eh. Patay na yan eh. May magagawa pa ba ang dasal? So may iba, hindi na nila itinuturing na tama. Hindi na tama na ipagdasal o magdasal o ipagdasal ang mga patay na. Kasi sa kanila, patay na yan. At dahil patay na, wala nang magagawa para sa kanila, sa kanilang kaluluwa, ang anumang dasal. Na ang dapat ipagdasal lamang ay ang mga buhay pa. Okay, kaya hindi na nila pinagdarasal ang mga namatay kasi sa kanila mali na yon. So tama ba yon? Tama ba yon? So kung tutukuyin natin tama yon, magiging unbiblical din naman yon. Kasi according to St. John chapter 17, hindi lang yun lalabas, minamaliit natin ang kapangyarihan na magagawa ng isang totoo at tapat na mga pananalangin. Sasabihin natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sasabihin natin, walang imposible sa Diyos. Tapos magdududa tayo sa magagawa ng ating mga panalangin. Magdududa tayo sa magagawa ng ating mga pagdarasal. Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang tumutugon sa ating mga panalangin. Kung ipagdarasal natin na nawa sana kaawaan ng Diyos ang kaluluwa ng isang namatay, kaawaan nawa ng Diyos ang kaluluwa ng isang namatay, paniniwalaan ba natin na hindi yon magagawa ng Diyos? Ipinagdasal natin sa Diyos, kaawaan mo po ang kanyang kaluluwa. Paniniwalaan ba natin na hindi iyon kayang gawin o magagawa ng Diyos? Lalabas, minamaliit mo ang kakayahan ng Diyos. At yun, hindi na siya nagiging Diyos kahit ng mga imposible. Minamaliit mo na ang Diyos, ang kakayanan ng Diyos, ang kayang gawin ng Diyos, ang kayang gawin ng Diyos. Di ba sinabi din naman, humingi ka at ikaw, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Okay? Or sa iyo'y ipagkakaloob. Hilingin mo ang anuman, at kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ito rin naman ay ibibigay. Nakasulat din yon. Okay? Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang hingi mo, kaawaan mo po ang kanyang kaluluwa. Mabuting hingi ba yun? Mabuting hingi yun. At mabuting hingi yun, pagbibigyan ba yun ng Diyos? Maaaring pagbigyan ba yun ng Diyos? Okay, so yan yun. Yan yun.
Kapag sinabi mong hindi na tama, yan, na ipagdasal kahit ang kaluluwa ng mga namatay. Parang minamaliit mo ang Diyos, ang kayang gawin ng Diyos, at minamaliit mo rin ang kapangyarihan ng pananalangin. Let me give you a short description of Saint Monica's prayer for her son. Sino si Saint Monica? Saint Monica, Saint Monica, ang ina ni Saint Augustine. Pareho na silang santo, pareho na silang santo. Is Santa Monica, ang ina ni Saint Augustine. Ang mga panalangin ni Santa Monica ayon sa turo at tradisyon ng simbahan ay isang makapangyarihang halimbawa ng isang patuloy na pananalangin may pamamagitan, persistent intercession, a powerful example, prayer of persistent intercession and maternal faith. Matibay ang pananampalataya ni Santa Monica, okay, at patuloy niyang ipinagdasal ang kanyang anak na si San Agustin. Kahapon, nung isang araw ng mga ina, maraming sakripisyo ang mga ina. At kung ang isang ina ay isang believer, mananampalataya, hindi maiaalis na ipinapanalangin niya rin ang kanyang mga anak. Okay? And so, itong si Santa Monica, patuloy niyang ipinanalangin Saint Augustine. Una, because ang concern niya kay Saint Augustine. Kung saan si Saint Augustine, bago siya maging santo, San Agustin ay namuhay ng ayon sa the standards of the world. Augustine lived a worldly life, embracing pleasures, mga good time. Okay? And so, makamundong pamumuhay, embracing the pleasures of life, eating and drinking, and so forth and so on. Okay? And so, itong pamumuhay niya ng makamundo ni San Agustin, ni Augustine, hindi pa siya Saint Augustine, ang pamumuhay niyang makamundo, ang pamumuhay na puro kasiyahan o good time. Ito rin ang naglayo sa kanya sa pananampalataya kay Augustine. At si Santa Monica, nag-alala siya. Masyado siyang nag-alala para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang anak. Nag-alala si Santa Monica para sa kanyang anak na si Augustine, hindi pa Saint Augustine. Nagdasal siya ng nagdasal, and she prayed constantly para sa kanyang pagbabalik loob, para sa kanyang conversion. Okay? Una, Santa Monica, pinagdasal ang kanyang anak, persistent intercession and maternal faith. May malalim siyang concern para sa kanyang anak. At sinasabi, ikalawa, marami siyang pag-iyak. Sa kabila ng kanyang perseverance, patuloy na pagdarasal para sa kanyang anak, marami siyang pag-iyak araw at gabi with tears day and night. Santa Monica is often described as praying with tears day and night. Hindi nawalan ng pag-asa sa kabila ng maraming taon na waring kabiguan.
Si San Agustin hindi nagbabago sa kanyang makamundong buhay. Ang Santa Monica persistently intercede, pray para sa kanyang anak. Okay? And then, isang pagpapalakas loob ang nasabi ng isang obispo na kinikilala ngayon, kinilala ng kasaysayan sa pananampalataya na isa na namang santo, Saint Ambrose. Pinalakas ng obispong ito ni Saint Ambrose, Santa Monica, pinalakas ang loob. Ang sabi niya, ang anak, ang anak na patuloy na ipinanalangin kasama ang maraming pag-iyak ay hindi mamamatay, will not perish. He shall not perish. The child of so many tears shall not perish. Marami kang pag-iyak para sa anak mo. Marami kang pagdarasal na may kasamang pag-iyak. Sinasabi as consolation, Saint Ambrose consoling Santa Monica, the child of so many tears shall not perish. May mga dasal kat may mga pag-iyak para sa anak mo sa pagbabago ng para sa anak mo. So it's consolation to consoler. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Parang in other words, kung mag-alala, everything will be alright. Pinagdarasal mo siyang mabuti. Sa mga pagdarasal mo, may mga kasama pang pag-iyak. Hindi siya tuluyang mawawala. Hindi siya mamamatay. So, and then, the fruit of her intercessory prayer. The fruit of her intercession. Pagkatapos sa maraming taon, si Augustine ay nakaranas ng isang malalim na pagbabago, a profound conversion. Siya ay bininyagan ni San Agustin, si Augustine, at kalaunan kinilala pa siya bilang isa sa mga dakilang pantas o doktor ng ating simbahan. One of the greatest doctors of the church, Saint Augustine. Pero nung una, sinasabi na siya ay namuhay ng naayon sa standards ng sanlibutan, worldly life, puro good time. At siyang uri ng pamumuhay niya na iyan ay naglayo sa kanya away from the faith. At nagkaroon ng conversion Saint Augustine dahil sa walang tigil na pagdarasal ng nanay niya para sa kanya. The persistent intercession and the maternal faith of his mother, ang Santa Monica. Okay. Yun. So, sa katolikong kahulugan, ang mga panalangin ni Santa Monica ay isang makapangyarihang pananalangin intercessional. Intercession prayer. Intercession is powerful. Going in between the gap of others' need and God. So God listens to the prayers of the faithful para sa iba, for others. Pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga matuwid at nananampalataya sa Kanya. Lalo na kung ang mga panalangin ito ay panalangin hindi lang para sa sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Makapangyarihan ng intercession. And then sumunod, perseverance in prayer. Yung hindi pinanghihinaan ng loob. Patuloy at patuloy na nagdarasal kahit ang mga sitwasyon o nangyayari hindi na maganda. Even when change seems impossible. Posible nang parang magbago
si Augustine. But then, because of perseverance in prayer ni Santa Monica, nangyari ang waring seemingly impossible. So steadfast prayer can bear fruit. And then, the maternal love and faith. Ang pag-ibig ng isang ina para sa anak at ang pananampalataya. Ang example ni Santa Monica ay magbibigay inspirasyon sa ating mga magulang na tayo rin ipagkatiwala natin ang ating mga anak, ang ating pamilya sa Diyos, sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Ang madaling salita, ang mga panalangin ni Santa Monica ay isang buhay na patunay, a living witness, a testimony of hope and trust in God. Nagtiwala ni Santa Monica sa Diyos. Nagtiwala. She trusted God at hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinaaalalahanan tayo nitong mga Katoliko na walang kaluluwa. Gaano man siya nasa sadlak sa dilim, hindi siya kayang abutin ng awa ng Diyos. Hindi siya kayang abutin ng awa ng Diyos. So sa ating mga Katoliko, ipinaalala sa atin na may pag-asa pa rin silang mga tao na talagang lugmok na sa kasalanan at dilim. Ang sabi, kahit ang iyong pananampalataya ay maging sinliit lamang ng buto ng mustasa, anong sabi tungkol sa manggagawa ng pananampalatayang yan? Sinliit ng buto ng mustasa. Ano ba ang pagdarasal? Hindi ba iyan ay gawa ng pananampalataya? Tapos pagdududahan mo ang kaya niyang gawin o ang magagawa niyan, pagdududahan mo, hindi mo naintindihan yun. Kahit ang iyong pananampalataya ay maging sinliit lamang ng buto ng mustasa. So, ang pagdarasal ay isang gawa ng pananampalataya. At ano magagawa ng isang pananampalataya? Sinliit lamang ng buto ng mustasa. Okay? Sinasabi din natin, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Tapos magdududa ka, dinarasal mo, Panginoon, kaawaan mo po ang kanyang kaluluwa. Panginoon, liwanagan mo po ang kanyang isip na sana makilala ka niya at muli siyang magbalik sa iyo. Hindi ba yon pakikinggan ng Diyos? Sabi doon, balikan natin. Sabi doon, the prayer of a righteous person is powerful and effective. James chapter 5 verse 16. Sino magsasabi na mga santo at mga banal hindi righteous o matuwid? Okay? Ayon. We are asking sa mga pastor natin, pray for us, pastor. Pray for me, pastor. Tapos sasabihin natin, praying in behalf of another person, hindi tama o mali. Teka muna, kung hindi tama o mali na humingi ng panalangin sa iba, tigilan na natin humingi ng panalangin sa ating mga pastor, sa ating mga pari. Kung hindi naman ang ating paniniwalaan, tigilan na natin humingi ng dasal o ipagdasal nila tayo. Kasi yun di naman ang paniwala mo eh. Okay? So again, kahit si Jesus mismo, siya na yun. Nanalangin siya, namagitan siya para sa kanyang mga alagad.
o disipulo. Si Jesus na yun, ha? John chapter 17. Sa banal na misa, sa misa, may part, intercessory, remember Lord, again, your church spread throughout the world. Remember, Lord, our brothers and sisters who have fallen asleep. Panalangin ng bayan, prayers of the faithful. We intercede for those who needs our prayers. Na mahal na birin, pray for us, the sinners, now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Okay. And so in so many ways, or actually in all ways, we need the Holy Spirit. The Holy Spirit capacitated, pinalakas the early followers of Jesus, the early church, to go from being frightened, takot, natatakot at takot. Okay? A frightened fraternity, a band of brothers and sisters. Ang sa pagbasa, binigyan ding tukoy ang tulong ng mga kababaihan sa sinaunang simbahan at yan ay patuloy hanggang ngayon. So the Holy Spirit pinalakas ang unang simbahan mula sa pagiging mga takot, ginawa silang isang matibay na komunidad, kapatiran, brothers and sisters, whom it was said, dahil sa tulong ng Espiritu Santo, they turned the world upside down. Mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 17, verse 6, they were empowered to carry forward in time the ongoing mission of Christ. Pinalakas sila sa misyong ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoong Hesukristo at ito'y mananatili hanggang sa muli niyang pagbabalik upang tuluyang mabuo, makumpleto ang misyon ng pagliligtas, the work of redemption. A few verses later, dito sa Gospel ni St. John, sabi, pinaliwanag ni Jesus na ang banal na Espiritu Santo ay tutulungan sila and keep them from falling away. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi sila basta-basta panghihinaan ng loob, panghihinaan ng lakas. And so iyon, the helper, magpapalakas. Kapag may mga difficulties, matitinding difficulties, sinabi rin naman ni Jesus, the Holy Spirit will strengthen you. The Holy Spirit will capacitate you. Okay? And He tells them, Jesus tells them, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Counselor will not come to you. Kailangan kong umalis upang maisugo ang banal na Espiritu. Kung ako'y lalayo, kung ako'y aalis, if I go, I will send Him to you, the Holy Spirit. And when He comes, He will convince the world of sin and of righteousness and of judgment. Pagdating ng banal na Espiritu, ipakikita nito sa inyo ang pangailang na maipakita sa sanlibutan ang mga kasalanang kailangang pagsisihan, kung ano ang kabutihan, katwiran, at tamang paghahatol. Sa kasalanan, because they do not believe in me of righteousness, because I go to the Father, you will see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged.
I yet many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So, yan din, papel, role ng Holy Spirit to guide us into all the truth. Hindi tayo pwedeng mamuhay mula sa mga kasinungalingan. Katotohanan din, nagpapabanal sa atin. Mapabanal nawa tayo sa katotohanan. The readings told us the Holy Spirit worked in the early church. First, the Holy Spirit worked within the church. Why? Bakit? Sa panloob. So that after working from within, the church herself can take the mission to the whole world. Pinalakas muna, tinulungan ng banal na spirito ang simbahang ito na maliit at nagkukulong dun sa upper room at takot. Pinalakas muna sila. At pagkatapos silang mapalakas, magabayan, sila din naman. Pagkatapos noon, nagawa nila ang misyon na iniatang sa kanila. Pentecost, sa mga alagad, ang mga disipulo ang unang ginabayan at pinalakas ng Espiritu Santo bago nila nagawang tulungan at palakasin ng iba. Hindi mo maibibigay ang isang bagay na ikaw naman mismo sa iyong sarili wala ka. Paano mo palalakasin ang iba kung ikaw din sa sarili mo ay mahina? Di ba? Kaya ang ginawa ng naisugong banal na spirito, yun nga sinabi ni Jesus, kayo'y kanyang tutulungan at palalakasin. At pagkatapos na sila'y mapalakas at matulungan, sila din naman nagawa nilang tulungan at palakasin ng iba. Patuloy nilang pangangaral, patuloy na padami ng padami ng padami ng padami ng padami ang naniniwala kay Jesus. Sila'y nagpapabautismo. Nangyari yan, nabasa natin yan sa mga readings nitong nakaraan. Nadadagdagan ang bilang nila. So dahil sila'y unang pinalakas, naging kalakasan din sila ng iba. Hindi mo maibibigay ang isang bagay na ikaw mismo sa iyong sarili, wala ka. Ang Pentecost ay hindi lamang isang pangyayari ng nakaraan. Natapos na yan pagkatapos ng araw na yon. Hindi. Sa mga sakramento nating tinatanggap, naroon pa rin ang Espiritu Santo, ang pagpapalakas at ang pagsusugo. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Jesus explicitly says that. John chapter 20:22. Receive the Holy Spirit. Na magpakita siya sa mga disipulo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sila'y kanyang hiningahan. Breathes on them, imparting the Spirit as a gift of new life and mission. This moment is central in the Catholic teaching in our church as a prelude to Pentecost, showing Christ's authority to bestow the Spirit and empower the apostles. May kapangyarihan at otoridad sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Receive the Holy Spirit. Pagkatapos, yun, sila'y kanyang hiningahan. Okay? And so, John chapter 20 verse 22, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Nangyari ito nung araw ng muling pagkabuhay, gabi, Easter evening, when Jesus appears to the apostles in the locked room.
is breathing recalls na makikita sa Genesis chapter 2 verse 7. When God breathed life to Adam, symbolizing a new creation in Christ. New life. Okay. The full Catholic explanation of John chapter 20 verse 22. Paki-search na lang po ninyo. Ayan, assignment na naman. Tapos, yung the Holy Spirit as the advocate, yan naman ay iba pang temang pwede nyo saliksikin. Another thing to discuss and to search. The Holy Spirit as the advocate. Ang inikutan ng aking na-share ay ang role ng Holy Spirit as He who intercedes for us, believers. Intercessor. He who intercede for us, believers. Again, sa turo ng ating simbahan, to intercede means to pray or plead on behalf of another person before God. Ayun din, namamagitan din ng banal na spirito sa atin at sa Diyos. The Holy Spirit go in between us and God. The Holy Spirit go in between us and God. Okay? Yung usapin naman na the Holy Spirit as the advocate, that is another theme to discuss and to search. Masyado nang mahaba, marami nang nasabi. Patuloy nating ipanalangin ng isa't isa. Ang pagpapanalanginan natin sa isa't isa ang siya ring nagpapalakas sa atin. Okay. Ang tulungan natin sa isa't isa. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Time check tayo, 3:00. Paalam na po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Brother Aaron po.